We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, ika-6 na sunod na oil price hike na nasa higit 2 piso kada litro ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, August 15. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Nag-anunsyo ng taas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis na epektibo bukas, August 15. Mula sa ilang negosyante hanggang sa ilang delivery rider, umaaray na sa ika-6 na sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis. Medyo masakit po sa bulsa yung pagtaas po. Tinataas po din po namin kasi wala rin po kaming magiging... Paki po ma'am kasi sa tinataas ng presyo ng gas ma'am, sayang na rin po nadadagdag sa kita namin ma'am. Tapos yung sa mga delivery ma'am, pag minsan maaksaya rin po kasi pag minsan pabalik-balik ka sa customer, gano'n po. Kaya yung gano'n ma'am, malaki po yung sayang dun sa amin ma'am. Nasa 1 peso at 90 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolin, habang 1 peso and 50 centavos ang inaasang taas presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 2 pesos and 50 centavos naman ang itataas sa presyo ng kada litro ng kerosene, ayon sa Oil Industry Management Bureau. Bukod sa umiiral na oil production cut ng Saudi Arabia, nakakaapekto rin sa pandaigdigang merkado ang nangyaring drone attack sa Russian naval vessel sa coastal line ng Black Sea. Na nagkaroon ng decline sa OPEC Plus na crude oil export nila. Ibig sabihin, nabawasan yung mga binibenta nilang crude or the raw materials. And then, ang second naman, bumaba naman yung fuel stock ng United States kasi tumataas naman ang demand nila. Ayon naman sa isang ekonomista, asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin kasabay ng sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa mga farm activities po, tataas din po kasi gumagamit din po tayo ng mga machines po na nagdidepende sa then a series of increases po yun. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo umani ng reaksyon mula sa mga motorista at pasahero. May live report si Joanne Punsoy. Joanne? Chris, epektibo na bukas itong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Almost 2 pesos nga itong inaasahang pagtaas per liter nga ng gasolina at diesel, habang more than 2 pesos naman itong inaasahang pagtaas sa presyo nga ng kerosene. Live tayo ngayon dito sa Maldan, Pangasinan at ating kukumustahin itong reaksyon ng mga tsuper, particular na itong mga tricycle driver na sila yung talagang naapektuhan o maapektuhan nga sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Kuya, ano pong pangalan natin, sir? Tomas po. Kuya Tomas, tataas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Ano po ang reaction natin dito? Pasakit na naman sa amin yan, sa mga tricycle driver. Lalong-lalo na ilang beses na po pagtaas ng gasolina. At sa lahat ng gumagamit ng gasolina, pasakit din sa kanila. Ito na yung ika-6 na sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Meron pa ba kayong kinikita sa araw-araw na pamamasada? Mayroon din. Tinitipid ko lang yung budget ko. Tapos sa mga bilihin ngayon, mataas pa rin. Hindi bumababa. Ilang beses na rin tumaas yung mga bilihin natin. Okay. Maraming salamat, Kuya Tomas. Chris, ikot pa tayo sa ibang mga tsuper dito sa Mangaldan para kumustahin o pulsahan yung kanilang reaksyon. Hello, Kuya. Ano pong pangalan nyo? Joel Biado po. Kuya Joel, tomorrow, mayroon na naman pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, gasolina. Ano pong reaksyon natin dito? Kaya nga po, masakit na naman sa bulsa, ma'am. Kasi sunod-sunod yung pagtaas ng gasolina tapos mga bilihin, ma'am.
Particularly sa bigas. Wala na kami kikitain, ma'am, pagka tumaas ulit bukas. Oo. Ngayong araw, ilang beses ba kayong namasada o nagkarga ng pasahero? Mga limang biyahe lang po. Oo. Magkano kita nyo sa 5 biyahe? Yung iba nga daw, 2 beses lang eh. Opo, mga 300 plus lang po. Paano nyo ibabudget yon? Araw-araw ba kayong bumabiyahe? Lunes hanggang Sunday? Opo. Pero kulang pa rin. Kulang pa rin, ma'am. Kayod marino po ang ginagawa namin ngayon. Tapos sa ting budget ng mga bata, kulang na rin. Anong request nyo ngayon, sir? Sana mag-rollback na naman po para gumang yung mga kapwa ko driver. Okay. Alam mo, Chris, ang request nga ng mga pasahero ay yung taasan nga itong kanilang singil sa pasahe, pero ayon na rin sa Public Order and Safety Office, dadaan lahat sa proseso itong request nila. Kailangan na pag-usapan sa Sangguniang Bayan o sa Sangguniang Panungsod nang sa ganun nga ay maaprubahan itong fare matrix na hangarin nga ng mga tsuper. And of course, Chris, sabi nga rin nila, hindi lang itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang pinoproblema ng karamihan. Kasi ano na yan domino effect na yan Pag tumaas itong presyo ng produktong petrolyo, asahan na rin natataas din itong presyo ng mga bilihin. Chris? Maraming salamat sa live report, Joan Punsoy. Samantala, 33 anyos na lalaki sa Vigan City namatay dahil sa leptospirosis. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Isang linggo lang mula nang makitaan ng sintomas ng leptospirosis, ang 33 anyos na si Michael Gascon nang bawian ng buhay. Sa pagtama ng nagdaang bagyong Egay, abot hanggang bubong ang bahagi na Michael sa Shelterville ng Barangay San Julian Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Baha at putik ang sumalubong sa mga residente, kaya halos 2 linggo ang walang humpay nilang paglilinis na siya ring ugat ng kanyang pagkakasakit. Nasakit dati barang kutang kunanan milata. Ang jami ang tamo mi ma'am da nagkaragkad mi ma'am nagtakil bagina. Nagawa pa raw tumulong ni Michael na maglinis sa nasalantang kapitbahay. Wala raw siyang suot na bota at hindi ininom ang gamot kontra leptospirosis. Nagkaroon muna siya ng fever ng 5 days bago siya nagpa-check sa nagpa-hospital. Unfortunately, nung na-hospitalize siya, medyo advanced na yung complications. Ikalawang araw matapos ma-admit sa ospital, nilipat sa ICU si Michael at sa ikatlong araw, tuluyan na siyang bumigay. Ayon sa Health Authority, maaaring makitaan ng sintomas ng leptospirosis ang tao 3 araw matapos ma-expose sa baha o putik at maaari ring umabot ng hanggang 14 days. Sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, at paninilaw ng mata at balat. Kung hindi man nakapag-prophylaxis at nagkaroon ng symptoms within that period na sinabi natin kanina, kailangan talaga magpa-check up para maiwasan yung complication. Ilan pang suspected case ng leptospirosis ang minomonitor ngayon ng health authorities sa paggamutan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Humupa na ang baha sa mga paaralan sa Dagupan City ilang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa August 29. Narito ang report. Binahang ilang paaralan sa Dagupan City sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay at Habagat. Pero kasabay ng pagbuti ng panahon, ang paghupa na rin ng baha sa mga paaralan. 100% na umanong humupa ang baha sa mga paaralan sa lungsod, ayon sa Schools Division Office. Kung meron mang problema, ito ang high tide na nararanasan sa ilang low-lying schools. Meron yung low-lying classroom kasi pero parang naghanap na sila ng alternative rooms for them. Actually, yung hindi na nila ginagamit na classroom, this school year, nasolusyonan na nila. Naghanap na sila ng classroom na pwedeng puntahan ng mga bata. 7 classroom ang apektado sa high tide sa West Central 1 Elementary School. Higit 1 metro ang antas ng tubig na humuhupa rin tuwing hapon. Mabuti na lamang umano at hindi ginagamit ang mga classroom. Mula doon sa harap ng school, and then this one, talagang bahain. Matagal na pong hindi nagagamit ito ma'am kasi meron na tayong bagong building. Dito na po na-relocate yung ating mga SPED learners. Tiniyak ng SDO Dagupan ang full implementation ng face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa August 29, 2023. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy,
One North Central Luzon. Mga guro, magulang at volunteers nagkaisa sa Brigada Eskwela sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Nagtulong-tulong ang ilang volunteers, magulang at mga guro sa Brigada Eskwela sa Duyong Malabago Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Layo nitong maihanda ang mga pasilidad, silid-aralan at iba pang mga kagamitan para sa pagsisimula ng klase sa August 29. Dalawa lang ang ating tandaan. Alisin yung mga hindi karapat-dapat sa loob at sa labas ng school for our children's safety at i-ready ang school para sa opening ng school year 2023-2024. Sa Duyong Malabago National High School, aabot sa 10 silid-aralan ang inaayos upang magamit ng mga estudyante sa pasukan. Pag hindi po ito natapos comes the opening of classes, which is August 29, then wala po kaming choice but to do shifting. Ang ilang mga magulang, taon-taon nang nakikisa sa Brigada Eskwela bilang paraan ng kanilang pasasalamat sa pamunuan ng paaralan. Yung mga dalawang anak ko po, nagsisipag sila sa pag-aaral kasi tinuturuan din sa pagbabasa, kaya po kami tumutulong sa pagdilinis. Bali, kumbaga binabalik po lang namin yung pagtuturo sa mga anak namin. Sa Banggit Abra, mga sirang libro, maputik na upuan at sirang kwarto ang sumalubong sa mga nagsasagawa ng Brigada Eskwela sa Sinalang Pilot Elementary School. Tulong-tulong ang mga magulang, mag-aaral at mga guro sa paglilinis. We try to salvage everything that we can still use for this coming school year, and we hope that with our situation, dagitay kind-hearted individuals nga tumulong kanyami nga bumangon manan. We are trying to be strong. Ayon sa Schools Division Office Abra, apektado ang 300 na eskwelahan sa Abra dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Egay. 17 sa mga ito ang nagkaroon ng major damages at sila ngayon ang prioridad na tulungan sa rehabilitasyon. Iti may isang maited pala ang nagtipag-eskulaan since nga pala ti klase kadigay 20,000 clean-up fund and minor repair fund. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mataas sa presyohan ng gulay, mahigit 2 linggo nang nararanasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Nananatiling mataas ang presyo ng mga panindang gulay sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Higit 2 linggo ng doble ang tinaas ng presyo ng mga gulay dahil sa nagdaang kalamidad, gaya ng sitaw, ampalaya, kalabasa at upo. Dahil sa mataas na presyo ng gulay, mas pinipili ng ilang mamimili ang mga atadong gulay o mixed vegetables. Ito, kukunti ang supply kaya tumaas ang presyo biglaan. Oo, tipid-tipid dahil mas magandang gulay kasi kaysa sa mga na karne o kaya. Ayon sa Department of Agriculture, ang mga taniman ng sitaw at ampalaya ang may pinakamalawak na nasira ng kalamidad. Doon pa lang sa pagbenta mismo ng ating mga producers, talagang tinaasan na nila yung price nila kasi alam nilang the following na harvest period nila, konti or halos wala na silang ma-harvest dahil affected sila ng bagyo. Mataas din ang presyohan ng gulay mula Benguet dahil sa nasirang taniman ng gulay bunsod ng kalamidad. Umiikot ang price monitoring team ng DA para maiwasan ang overpricing sa mga panindang gulay. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patay sinding supply ng kuryente naranasan sa Mangaldan, Pangasinan nitong weekend. Sundan sa report. Tuwing may abiso ng power interruption ng Senpelco, naghahanda ang ilang residente tulad ng inang si Jocelyn Baltazar ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ngunit nitong weekend, nakaranas ng patay-sinding supply ng kuryente sa ilang bahagi ng bayan. Siyempre pag patay-sindi, alam mo na, kuryente, tumataas. Hindi prepare yung mga hindi tulad nung pag nag-aabiso kasi sa kuya, sabi nila 6 to 6.
gumagawa na kami ng paraan. Ayon sa Senpelco, naranasan ang patay-sinding supply ng kuryente sa ilang barangay dahil sa pagkasunod ng recloser sa substation sa bayan. Nagkataon umano na may kasunod na scheduled power interruption sa ilang apektadong barangay kaya naranasan ng mahabang oras na kawalan ng supply ng kuryente. Nasira po yung isang circuit recloser natin sa substation natin sa Mangaldan, covering yung feeder 3. Dahil ito po ay naakyat ng pusa at nagkaroon ng short circuit, kaya nagkaroon ng trippings yung main breaker po natin at nawala ng buong bayan ng Mangaldan. Patuloy ang pagsasaayos at pagpapalit ng mga poste ng kuryente sa ilang barangay sa bayan. Nagsasagawa rin ng clustering sa mga barangay upang bigyang daan ng pagpapalit ng poste ng kuryente upang hindi sabay-sabay na maapektuhan ng scheduled power interruption ang buong bayan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga alagang baboy bigla na lang nangamatay sa isang barangay sa Aringay, La Union. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Unang nakaranas ng panghihina ang ilang alagang baboy bago nangamatay sa Barangay San Benito Sur, Aringay, La Union. Sa backyard piggery ni John Michael, 4 na inahin at 11 biikang bigla na lang nangamatay. Dahil dito, nalugi si John Michael ng mahigit 200,000 pesos. Ipon niya raw ito sa pagiging OFW. Akala ko magiging successful yung ko kasi manganganak na yung dalawang inahin ko eh. Pero wala. Unfortunately, ganun yung nangyari. Iisang baboy na lang ang natira sa piggery na ito. Pero gaya ng ilang baboy na naunang namatay, nanghihina na rin ang baboy. Lumalabas sa resulta ng blood sample ng Municipal Agriculture Office na nagpositibo sa African Swine Fever ang mga nangamatay na baboy. Ganun nga, may patayan na ng baboy, nag-call kaagad si Mayor ng emergency meeting sa lahat ng kapitanes. Na-hold muna lahat yung mga baboy. Walang papasok, walang lalabas. Sa executive order na inilabas ng LGU, mahigpit na ipinatutupad ang biosecurity measure sa mga piggery farm para maiwasan ang pagkalat ng virus. Bukod sa Barangay San Benito Sur, nagsagawa na rin ng blood sample sa mga alagang baboy sa Barangay San Benito Norte. Ganito ang scheme namin ngayon. Test and destroy, sir. Kung positive siya, test and destroy, ibig sabihin, ililibing mo na siya or i-burn mo na siya pag positive siya. Kinumpirma ng Department of Agriculture Region 1 ang muling pagsipa ng kaso ng African Swine Fever sa rehiyon. Bukod sa Aringay, kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng kaso ng ASF, ang San Fernando City sa La Union at Cervantes sa Ilocos Sur. CCTV yan, kinakal, depopulate po yung action natin para ma-prevent yung pagkalat. Tsaka strict yung movement ng hog sa mga munisipyo. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, presyo ng tinapa sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan tumaas dahil sa kakaunting supply ng galunggong. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Tumaas ng 5 piso ang presyo ng kada balot ng tinapa sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang dating 55 pesos, nasa 60 pesos na ngayon. Nasa hanggang 5 piraso ang laman ng isang balot. Ayon sa ilang negosyante, pahirapan ang pagkuha ng supply ng galunggong na ginagawang tinapa. Kunti na kasi nakukuha namin kasi kunti ang kinukuha nila sa pabrika. Ay kapag pahirapan po pahirapan po kumuha, itataas nila. Paboritong agahan ng mamimiling si Paz Mamaradlo ang tinapa, kaya kahit tumaas ang presyo, bumili pa rin. Konting bawas dapat. Oo, pero ganun din kasi tumas din, okay lang naman na counting. Patuloy ang monitoring ng Market Division sa mga binibiling produkto sa pamilihang bayan. Buhat kung nagkaroon ng bagyo, medyo tumaas na yung mga ibang mga produkto, pero patuloy pa rin kami nagmo-monitor dito sa Market Division upang ma-ensure namin na kahit tumaas man ay affordable pa rin ng mga tao kahit papaano. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang Filipino-American high school students nagtungo sa Pilipinas para pag-aralan ang kultura at kasaysayan ng bansa. Tunghayan sa report.
Hindi ito simpleng field trip ng mga estudyante. Mula sa Amerika, sa Pilipinas ang destinasyon nila na inisyatibo ng non-government organization na nakabase sa Boston, Massachusetts. Kasama ng Philippine Living Heritage Initiative ang piling Filipino-American high school students para sa isang leadership program. Kabilang sa tour ang misyon na maipakita sa kanila ang kultura at gawin ng mga Pinoy. It is life-changing because there are so many Filipino-Americans in the diaspora who have a deep desire to really understand their roots, to know who they are. Pinuntahan ng iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nag-enjoy sa mga Pinoy dish at pumasyal sa mga patok na tourist destination gaya ng Intramuros, partikular sa San Agustin Church, Fort Santiago at iba pa. Just being here in the country, talking to other Filipinos, tasting the foods, smelling the smells, just being here and really just trying to understand what it's like to live here in the Philippines. By letting them see the beauty of our country, the nuances of our culture, it will establish a certain self-awareness of what it means to lead as a young Filipino leader with a global mindset. They can come back in their own time and then think about how to give back to the country that we all love. May ilan na gaya ni Riley nakakailang balik na sa Pilipinas pero first time makapag-tour at masilip ang natatagong ganda at kasaysayan ng bansa. And just learning more about our roots of stuff we might not have known if our parents didn't tell us or we might not learn in American classes because they're not always in detail. Mahalaga para sa mga estudyante na hindi nalilimutan ang lahi na kanilang pinagmulan. To delve more into the historical aspects of the Philippines, and it's really helped me understand my identity through that lens. Patuloy raw na magsisilbing tulay ang grupo para sa mga estudyante. Para sa susunod nilang bisita, hindi na sila magiging dayuhan sa sariling bayan. Paul Hernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy ang maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa pero may mga lugar pa rin na makakaranas ng pag-ulan. Sa ngayon ay walang bagong sama ng panahon o bagyo na namataan ng pag-asa na posibleng makaapekto sa bansa. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat umiiral ang habagat, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Pero doble ingat pa rin sa mga maglalayag o papalaot na maliit na sasakyang pandagat. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon gaya ng Tarlac, Nueva Ecija, Abra, Isabela, Mountain Province, Quirino at Ilocos Sur. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon, pati na ang Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nahulikam ang banggaan ng tricycle, motorsiklo at bus sa Bantay, Ilocos Sur kung saan 6 na katao ang sugatan. Nakatutok si Ivy Hernando. Masdan ang tricycle na ito na bumabagtas sa National Highway ng Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur. Sinusundan ito ng isang motorsiklo na sinundan pa ng isang bus. Maya-maya pa, nagkaroon na ng banggaan. Sa investigasyon ng pulisya, pumasok sa center lane ang tricycle at motorsiklo dahil sa nakaparadang trailer sa outer lane. Nang bumusina ang bus, bumalik sa outer lane ang motorsiklo na hindi napansin ng tricycle driver. So, itong tailing motorcycle naman, nung narinig na yung busina ng bus, pumunta na siya sa outer lane. Pero itong tricycle, nung babalik sa outer lane, hindi niya namalayan na mayroon palang motor na nasa outer lane. Bumangga rin ang tricycle sa paparating na bus. Sugatan ang 4 na sakay ng tricycle, kabilang ang isang minor de edad. Nagtamo rin ng sugat ang rider at ang angkas ng motorsiklo. Sasagutin yung tricycle, yung nasira doon sa bus. Yung motor ma'am, nag-disinterest na rin na hindi siya magpipila ng kaso. Nagkaaregluhan ng mga sangkot sa aksidente. Ivy Hernando,
1 North Central Luzon. Mangingisda sa pasukin Ilocos Norte na 20 araw na nawala sa laot dahil sa nagdaang bagyo, natagpuan na. Sundan sa report ni Gab De Luna. Itinuturing na milagro ng matagpuan na buhay at palutang-lutang sa dagat ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan ang 23 anyos na mangingisdang si Alvin Plasos. Mahigit 2 linggo siyang pinaghahanap ng kanyang pamilya matapos pumalaot bago ang kasagsagan ng nagdaang bagyong Egay. Ayon sa ama ni Alvin, pinayagan daw niyang pumalaot ang kanyang anak dahil hindi pa malakas ang alon noon. Ngunit hindi na raw siya nakabalik. Dito na sila nagsimulang mag-alala. Kaya laking pasasalamat ng mga kaanak ni Alvin sa mga mangingisdang tumulong sa kanya. Kami po nagpapasalamat sa nakakita sa kanya na nadalagan sa patabi. Tapos nakatawag rito sa mga tao na yun, agad-agad nila pinuntahan agad doon. Matagal po, pamula po nung una pa lang siyang nawala, talagang di po kami tumitigil na ipagdasal siya. Tapos dito lang po kami natutulog, iniintay po namin baka sakaling andyan lang maglalakad. Nanginginig daw ng matagpuan ng mga mangingisda mula Calayan si Alvin na agad naman nilang tinulungan. Kinuha ng mga otoridad si Alvin sa Cagayan at iniuwi sa kanilang bahay sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Naging emosyonal ang pagkikita ni Alvin at kanyang mga kaanak. Pangalawang buhay daw ni Alvin ang makaligtas mula sa sinapit niya sa karagatan noong nanalasa ang bagyong Egay. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ilang grupo naman ang namahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Egay sa Bigan City. Narito ang report. Ikinatuwa ng mga residente sa sitio Shelterville, Barangay San Julian Norte ng Vigan City ang tulong na ibinigay ng iba't ibang grupo na ipamahagi sa kanila ang mga relief goods, damit, hygiene kits, gamit sa loob ng bahay, inuming tubig at serbisyong medikal. Nabigyan din ng bagong tsinelas ang mga bata. Isa ang naturang sitio sa mga matinding hinagupit ng nagdaang bagyong Egay. Maraming bahay at kagamitan ang nasira. Mahigpit ang kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office kontra loose firearms, lalo't papalapit na ang COMELEC Gun Ban. Mag-uumpisa ang COMELEC Gun Ban sa August 28 na magtatapos sa November 29, 2023. Hinihikayat ng otoridad ang mga gun owner na ipasakamay sa pulisya ang mga baril, lalo na kung walang mga dokumento. Maaari namang kunin sakaling matapos na ang COMELEC Gun Ban at kapag nai-renew na ang mga ito. Tanging mga gun owner lamang na nakakuha na exemption ng COMELEC Gun Ban ang papayagang magdala ng baril sa labas ng kanilang mga bahay. Nagpasiklaman ang mga kalahok sa street dancing competition na bahagi ng Mamangi Festival sa City of Ilagan sa Isabela. Sa saliw ng iba't ibang tugtugin, sabay-sabay na nagpakitang gilas ang mga mananayaw suot ang magagarang kasuotan. Ang Mamangi ay salitang ibanag na ang ibig sabihin ay panahon ng anihan ng mais na isa sa pangunahing produkto ng mga taga-Ilagan. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Primetime Queen Marian Rivera may pa-birthday lunch treat sa cast and crew ng Against All Odds. Tunghayan sa report. Simple and elegant ang tema ng advance birthday lunch treat ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa set ng kanyang upcoming GMA Family Series na Against All Odds sa Cavite, Laguna. Present sa lunch treat ang leading man ni Marian na si Gabby Concepcion at iba pang cast na sina Kiray Celis, Gabby Eigenman at Rafael Landicho. Nagbigay rin sila ng mensahe para sa kanyang kaarawan. Labis naman ang pasasalamat ni Marian Rivera sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya pati na rin sa kanyang co-stars. Ako sobrang thankful ako kasi dito sa set namin parang 24 oras yata nakatutok sila sa akin at inaalagaan ako. Naku, malapit na ako magbalik sa primetime kaya abangan nyo yan. Birthday wish, masyadong madami. Sana magtuloy-tuloy itong mga pagtitiping para alam mo yun, maraming trabaho, maraming masaya. Kumasa na rin si Kapuso star Dennis Trillo sa Price Tag Dance Challenge. Sa kanyang IG post, makikita ang aktor in simple fashion na hindi lang sumayaw sa kanta, kundi nagpakita rin ng kanyang sariling entertaining moves. Pinusuan at nagatid ito ng good vibes sa netizens. Available na ang tickets para sa most awaited concert of the year, ang Queendom Live. Maaring mag-log on sa www.gmanetwork.com/synergy para sa ticket concerts. Kasama sa Powerhouse Concert ang mga Kapuso artists na sina Rita Daniela,
Jessica Villarubin, Thea Asli, Marian Osabel, Hannah Priscillas, and Asia's Limitless Star, Julian San Jose. Nakatakda ang concert sa December 2, 2023, araw ng Sabado, sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pasarapan sa pagluluto ng pansit batil patong tampok sa kapistahan ng Tuguegarao City. Narito ang report. Dinagsa ng libu-libong residente ang Pansit Batil Patong Festival sa Tuguegarao City. Nagpabilisan sa pagkain ng pansit ang bawat team mula sa iba't ibang barangay upang maisalarawan daw ang pagkakaisa na dati ay patimpalak lang sa mga individual. Ang Pansit Batil Patong Festival ay bahagi ng Pavorulon Afi Festival ng syudad na magtatagal hanggang Agosto 16. Nagpasarapan din sa pagluto ang 16 na grupo ng mga pansiterya at itinampok ang kanilang pinakamasarap na pagkain. Ayon sa alkalde ng lungsod, ang mga pansit sa syudad ay gawa mula sa pagmamahal at pagpupunyagi ng mga taga-Tuguegarao. Kumpletos recados daw at sinahugan ng emosyon. Lahat daw ay authentic at hand-tossed ang noodles. But one thing is for sure, ang aming pansit is made with love. Sikat ang bersyon ng Pansit Batil Patong ng Tuguegarao dahil sa mga sahog nitong karne ng kalabaw, chicharong bulaklak, pork chop, gulay, itlog at may sabaw pa mula sa pinaglutuan ng pansit. Tumanggap ng cash prize mula sa 20 hanggang 50,000 pesos ang mga nanalo sa pagluluto ng pinakamasarap na Pansit Batil Patong. Sa Pansit Eating Contest, kampyon ang Barangay San Gabriel. Ma-express yung feeling ko, sir. Basta pinaghandaan ko, sir. Rizoniga, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.